ito po ay pro-political dynasties, hindi lang magpapataba, magpapabundat pa sa mga dinastiya. Inulan ng batikos ang isinusulong na panukala sa Kamara kontra dinastiya sa politika. Sa halip raw kasing tigilan paratang ng iba, gagawin pang legal ang lumusot na substitute bill sa House Committee on Suffrage and Electoral Reforms. Pagdedebatihan pa sa plenaryo sa susunod na linggo ang panukalang batas na mayorya ay mula sa bersyon ni Speaker Bogie D at Majority Leader Sandro Marcos. Pero ang ilan may agam-agam. Pinagbabawalan naman ng panukala ang pagkakaroon ng sabay-sabay na pwesto sa national positions hanggang sa second degree of consanguinity at affinity. Kung gagawing halimbawa ang kaso ni Pangulong Bongbong Marcos, bawal na ang kapatid na si Senadora Amy Marcos dahil pasok ito sa second degree. Pero sa ilalim ng panukala, posibleng mahalal pa rin ng isang kongresista, gobernador at alkalde na galing sa iisang pamilya. Hinati-hati kasi ang probisyon sa lokal sa tatlong antas, provincial, city or municipal at barangay. Halimbawa, ang isang gobernador bawal na magulang, anak, asawa, kapatid, lolo o lola at manugang ang bise at board members. Pero pwede pa rin sila magkaroon ng pwesto sa ibang lokalidad, mayor man ng isang syudad o gobernador ng ibang lalawigan. Dagdag dyan, posible na magkakapamilya ang kongresista sa mga distrito ng lalawigan na nangyayari na rin naman ngayon. Kaya ang isa sa mga nagbalangkas ng saligang batas na malinaw na nagbabawal sa political dynasty, umalma sa substitute bill ng Kamara. Sa panayam sa Newswatch Plus, sinabi ni retired Supreme Court Associate Justice Adolfo Ascuna na hindi nasusunod ng panukala ang mandato ng konstitusyon. It is hitting it where it is not. It should be geographical. So it should not be merely prohibiting the same offices within the provincial government, but it should be prohibiting offices within the province. It should be prohibiting running for Congress as well as governor, for instance. Pinunto rin ni Ascuna ang kawalan ng probisyon kontra succession o ang sunod-sunod na pagpapalit ng pwesto ng mga galing sa iisang angkan. And also, it does not cover the sunod-sunod. Sunod-sunod is one of the pernicious features of political dynasty. Ayon kay House Committee on Suffrage and Electoral Reforms Chairperson Zia Atyong, inaasahan niya na raw na may mga kritiko at taga-suporta ng bersyong naaprubahan ng komite. Pero aniya, malayo pa ang tatahaki ng panukala dahil dadaan pa ito sa debate sa plenaryo. Kaya sana raw maging bukas ang isip ng iba, lalo na yung ilang mga mambabatas na nag-urong ng suporta sa naipasang bersyon. So if you ask me, this is a step forward. In fact, this is a trailblazer policy because we don't have exactly an existing anti-political dynasty. This is the first time after 40 years. Sang-ayon naman si Ascuna na hakbang na ang ginawa ng Kamara. Pero The Constitution does not only command them to step forward, but to prohibit. You need to dismantle the hold of the dynasty. And you cannot do that if you avoid geographical overlapping and the succession. pabor naman si Ascuna sa pagbabawal ng hanggang second degree. Ayon sa political analyst na si Jean Franco, bahagi ng pagpapasa ng panukala ang kompromiso. Pero tingin niya, kulang ng political will ang Kamara. So they're trying to really exert as much effort as they can to actually, stall or prevent an honest-to-goodness anti-political dynasty bill from being approved by Congress. Mensahe ng isa sa nagbalangkas ng konstitusyon sa mga mambabatas na nais pagbawalan ang dinastiya, balikan ang saligang batas. Partikular ang Article 2, Section 26 na nagsasabing dapat tiyakin ng Estado na may pantay-pantay na oportunidad ang lahat sa serbisyo publiko. Bagay na hindi raw mangyayari kung mananaig ang tila pinalabnaw na bersyon ng panukala. Para sa mga impormasyong napapanahon at on-demand, Lance Mexico, Newswatch Plus.